So eto na nga po mga idol, Creamline Cool Smashers naghahanda na ngayon para sa quarterfinals. So unang laban nila sa quarterfinals. So Gemma Galanza, makakapaglaro na nga ba at ano na nga bang ganap or update sa ating Darna ng Creamline Cool Smashers? Marami nag-aabang, so lahat yan ay aalamin natin. Pero bago yan, please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, kaabang-abang po ngayon ang quarterfinals ng PBL Reinforced Conference dahil nakita nyo naman halos lahat ng team ay magagaling. Ang Creamline Cool Smashers ngayon hindi naman original na lineup ang ginagamit dahil nga po wala lagi sa lineup, no? Or wala sa lineup si Gemma Galanza. Alam naman natin na meron siyang left foot na injury at sa ngayon po ay nagpapagaling pa. Pero habang nagpapagaling pa itong si Gemma Galanza ay nabibisi po siya sa iba't ibang mga bagay. Ano ba yung mga kinakabisihan ngayon ni Maring Gemma Galanza? Si Gemma Galanza mga kaibigan, no, sa kabila ng kanyang paghinto sa paglaro sa Creamline Cool Smashers ay naging aktibo ito sa larangan po ng pagbabloging at content creation. Diyan siya nagpo-focus po mga kaibigan sa ngayon at nagpakita po ng interes sa pag-arte. Itong mga nakaraan ay nagkaroon din siya ng kanyang unang on-stage performance sa Aliw Theater sa Quezon City na kung saan ay pinakita niya ang kanyang talento sa pagkanta. Nakita nyo naman, ang ating Maring Gemma Galanza hindi lamang magaling maglaro ng volleyball pero magaling din sa iba't ibang mga bagay, sa dancing, singing, no, at sa pag-arte, ganyan sa kagaling. Pero pag-usapan naman natin sa quarterfinals, unang mga kalaban agad ng kupunan ng Creamline Cool Smashers ay ang Petrogas Angels. November 24 po yan, Monday, 1:30 PM. So alam naman natin na merong malakas ito nga po sa kupunan ng Petrogas. Sinasabi ng iba, dalawa ang import po ng Petrogas Angels. Etong si Brooke Bansikel, no, at etong si MJ Phillips, no. Tapos meron pang isa. So hindi dalawa, tatlo po. Yan ang sinasabi ng iba na hindi patas ang magiging laban. Pero alam nyo mga kaibigan, kahit po wala to si Maring Gemma Galanza, pinapayagan naman na siya na anytime makabalik po agad sa team ng Creamline Cool Smashers. So ano-ano ba ang mga kailangan ni Gemma Galanza para makabalik agad na makapaglaro? Kinakailangan po ng medical clearance galing sa ospital na ito ay cleared na at hindi na sumasakit yung kanyang left foot. Pero alam nyo naman sa recent update at interview kay Maring Gemma Galanza, medyo sumasakit pa. Pero syempre, anytime na ito ay magkaroon ng serious po na treatment or paggagamot at gumaling agad, anytime makakabalik ito. So tanong ng mga CCS fans, bago ba mag-finals, so kung makapasok ba sa finals ang Creamline, makakapaglaro ba si Maring Gemma Galanza? Sa ngayon, pinupush po ng CCS na makapaglaro as soon as possible itong si Gemma Galanza para po sa appearance ng Creamline, para lumakas din ang CCS. Hindi ko naman sinasabing hindi malakas, pero iba kasi ang merong Gemma Galanza. Yung impact ng mga fans, mga kaibigan, inaabangan talaga itong si Gemma kahit saan po siya maglaro, no? Alam naman natin, hindi lang sa PBL dito sa Creamline, kumakanta rin, sumasayaw, uma-acting, pinapanood siya at pinupuntahan siya ng mga fans ng Creamline. So ngayon, naaabangan natin ang quarterfinals. Mabibigat po ang mga kupunan na maglalaban ng Farm Fresh Foxy, Akari Chargers, CCS at Petrogas, Sus Coffee, Solar Spikers, PLDT High Speed Hitters, at ito nga pong Signal Spikers. So yan po ang mga team na maglalaban sa quarterfinals. I-update ko kayo sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.